Ate, hindi ka ba nag-aalala na baka maakit si Kuya Mateo kay Ate Helen? Basta kung may kailangan ka Helen, sabihin mo lang sa amin ni Ate Judith mo. Hindi ka namin pababayaan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Jadon. Kung malapit man sila ni Kuya Mateo mo, ay natural lang yun. Walang halong mali siya. Oo nga po Ate Judith. Pero kayo rin, baka pagsisiyan nyo kapag hindi nyo binabantayan si Kuya Mateo ha. Halos ilang taon na rin kasal sina Ate Judith at Kuya Mateo. May isa na silang anak. At nitong mga panahong ito'y nasa 2 taong gulang pa lang. Masaya ang buhay mag-asawa nina ate at kuya. Mahal nila ang isa't isa, kaya masasabi kong maganda talaga ang pagsasama nila. Pero sa hindi inaasahan, may dumating na isang taong muntik nang maging dahilan para masira ang kanilang pamilya. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Jadon, umalis na ba ang Kuya Mateo mo papasok sa trabaho? Paggising ko, wala na siya sa tabi namin ni Aya. Iyo po ate, sabi niya kailangan doon niyang pumasok ng maaga ngayon eh. May importante raw siyang asikasuhin sa office. Ay, oo nga po pala ate. Ate Judith, pinapasabi rin po niya na baka gabi na siyang umuwi mamaya. Ganun ba? May sinabi ba siya kung bakit siya gagabihin? Wala po ate. Nagmamadali na kasi siya kanina. Kaya hindi na rin ako nakapagtanong. Okay, sige hayaan na natin. Ang importante, samahan mo na lang akong ipasyal si Aya ngayon. Tsaka bibili rin tayo ng bagong damit mo. Talaga po ate? Ay naku, hindi ko po tatanggihan yan ha. Siyempre naman. Sige na, maligo ka na't magbihis. Papaliguan ko rin si Aya. Pagkatapos natin mag-almusal, saka tayo aalis. Hindi tayo pwedeng lumabas ng hindi kumakain. Baka magutom pa tong pamangkin mo. Sige po ate, ayos lang po sa akin yan. O siya, maligo ka na at mag-ayos ha. Apa ate Judith. Iniwan ko na si Ate Judith at pumasok ako sa silid ko para maligo. Makalipas lang ang isang oras, nahihanda ko na ang sarili ko para sa pag-alis namin ni na ate at Aya. Paglabas ko ng kwarto, sakto namang nakasalubong ko ang kapatid ko. Karga na niya noon ang pamangkin ko at handa na rin silang umalis. Ay, buti natapos ka na. Sige, alis na tayo. Kanina pa sabik tong pamangkin mo sa lakad natin. Sige po ate. Gusto niyo po ba ako na lang magbuhat kay Aya? Naku, wag na. Ako na. Ako na dyan sa kanya ha. Ikaw na lang ang kumuha nitong bag niya. Sige po akin na. Wala na po ba kayong nakalibutan Ate Judith? Mukhang kompleto naman na. Nailagay ko na lahat ng kailangan ni Aya sa bag niya. Kung ganun tara na po. Tumangulang si Ate Judith sa akin. Tuluyan na kaming umalis sa bahay at pumunta sa mga lugar na madalas naming dalhan kay Aya. Tuwang-tuwa naman ang pamangkin ko noon, kaya masaya rin kami ni ate. Gaya ng sabi niya, binilhan niya ako ng mga bagong damit at sapatos. Pagkatapos ng buong araw naming pamamasyal, umuwi rin kami sa bahay. Wala pa si Kuya Mateo noon at dahil papagabi na rin, naisipan ni ate na ipagluto siya. Ako naman ang nagbabantay kay Aya. Siguradong matutuwa ang Kuya Mateo mo kapag nakita niyang nilutuan ko siya ng paborito niyang ulam. Ay naku, panigurado yun ate. Alam na alam niyo kung paano siya napapasaya eh. Kaya ikaw ha, bunso, kapag nag-asawa ka balang araw, piliin mo yung marunong magluto. Para hindi ka lang busog sa pagmamahal, kundi pati sa masarap na pagkain. O ba syempre ate Judith, maghanap ako ng mas magaling magluto kaysa sa iyo no? Sige. Pero kung mas magaling siya sa akin, dapat mapatabakan niya ha?
Tingnan mo ang katawan mo. Ang tangkad mo pero ang payat mo naman. Mas okay po yun kesa sa inyo na pandak. Hoy! Ano ka? Mas mataas ka lang sa akin ng kaunti ha. Pero seryoso ha, Jadon. Hanapin mo yung babaeng totoong mahal ka. Kahit minsan, gusto na kitang batukan dyan sa kapapasaway mo. Hindi ko hayaang saktan ka ng ibang tao, ano? Mahal kita, kapatid kita, kaya dapat mas mahal ka pa ng babaeng makakasama mo habang buhay. Opo ate, alam ko naman po yun. Pero grabe kayong corny ha. Hindi pa naman po ako mag-aasawa no. Wala pa sa isip ko yung mga ganyan Ate Judith. Ay, naku, sige na. Kung gutom ka na, kumuha ka na ng kanin doon at mauna ka ng kumain. Hihintayin ko na lang ang Kuya Mateo mo. Sabay na kami maghahapunan. Sige po ate. Medyo pagod din po ako sa pamamasyal natin eh. Kaya matutulog na po ako pagkatapos kumain. Tinanguan lang ako ni Ate Judith. Kumuha na ako noon ng makakain ko at nauna ng maghapunan. Hindi pa man ako tapos kumain, dumating si Kuya Mateo. Malungkot ang mukha niya, kaya agad siyang nilapitan ni Ate Judith. Mahal? Ayos ka lang ba? Sa totoo lang mahal eh. Hindi. Ninatanggap akong masamang balita kanina habang nagtatrabaho ako. Ano bang balita yun? Si Jared. Wala na siya mahal. Hindi na raw siya nakising sabi ng asawa niya. Baka nga'y natake sa puso eh. Ay, Diyos ko. Ang bigat naman yan. Gusto mo bang puntahan natin sila? Sasamahan ka namin para makita mo siya kahit sa huling pagkakataon. Oo. Siguro sa makalawa ako pupunta sa kanila. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ka namin pababayaan. Alam ko kung gaano kayo kalapit ni Jared. Kaya ramdam ko kung gaano yun kasakit sa'yo. Uy, salamat bahala. Ayos lang ba sa'yo kung pansamantala munang tumira dito sa bahay natin ang hipag ko? Alam mo namang nangungupahan lang sila ng kapatid ko eh. At wala na siyang ibang malalapitan. Tayo na lang talagang pamilya niya ngayon eh. Oo naman, walang problema sa akin yun. Magkakapamilya tayo. Dapat tayo nagdadamayan, lalo na sa mga ganitong panahon. Salamat bahala. Hindi naman siya magtatagal dito tutulungan ko siya makahanap ng lilipatan na malapit lang sa atin. Para kung may kailangan siya madali natin siya matulungan. Tayo na lang talagang masasandalan niya ngayon. Kaya mag-alala ha, mahal. Habang dito siya nakatira, akong bahala sa kanya. Napatango na lang at napangiti si Kuya Mateo sa sinabi ni Ate Judith. Nagpunta nga kami doon at nang mailibig ang kapatid niya, isinama namin sa bahay ang asawa nito. Masasabi kong may taglay na ganda ang babae. Kaya nabahala ako na baka kung ano pa ang gawin niya na posibleng makasira sa relasyon ni na Ate Judith at Kuya Mateo. Isang beses nga, kinausap ko si ate tungkol sa bagay na iyon. Ate, hindi ka ba nag-aalala na baka maakit si Kuya Mateo kay Ate Helen? Ano ka ba? Ikaw talaga? Bata ka pa pero kung ano agad ang iniisip mo tungkol kay Helen ha? Iisagutin niyo na lang ate. Tingnan niyo naman siya. Maganda. Malakas ang dating. Iba yung karisma niya. Aba, hindi mo posibleng may maakit sa kanya, no? Pati mga lalaki sa paligid. Lalo na pati si Kuya. Ang hinhin pa niya magsalita at kumilos. Hindi ako nababahala, Jadon. Alam ko, mahal ako ng Kuya Mateo mo. At hindi niya ako ipagpapalit, lalo na't may anak na kami. Teka lang ha. Tigilan mo na nga yung mga ganyang iniisip mo tungkol kay Helen. Nandito tayo para damayan siya. Hindi para pag-isipan siya ng masama sa panahong nagluluksa siya. Oo nga po Ate Judith. Pero kayo rin, baka pagsisiyan niyo kapag hindi niyo binabantayan si Kuya Mateo ha. Hoy Jadon, ano ka ba? Baka marinig tayo ni Helen, nakakahiya. Baka kung ano pang isipin niya tungkol sa atin. Pinapaalala ko lang naman ate. Lalaki ako no. Kaya alam ko rin kung paano minsan nakakatukso mga babaeng kagaya ni Ate Helen. Iba ang kuya mo, Jadon. Hindi gagawin ni Mateo yung iniisip mo. Sigurado ako doon.
hindi na ako nakahimik pa. Natahimik na lang din kami dahil nakita naming papalapit sa kinaroroonan namin si Ate Helen. Paglapit niya sa amin, nakangiti pa siya. Kaya napangiti rin kami ni ate. Pabalik sa kanya. Naupo siya sa tabi ng upuan ng kapatid ko at nakipag-usap sa amin. Naku, wag nang iisipin yun ha, Helen. Natural lang na tulungan ka namin. Kapatid ng asawa mo si Mateo. Oh, ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Medyo maayos naman po ate. Syempre, malungkot pa rin dahil sa nangyari kay Jared. Pero alam ko pong kakayanin ko to balang araw. Tama yan, Helen. May mga bagay kasi talagang hindi natin kayang pigilan. Gaya ng pagkawala niya. Pero maniwala ka, magiging maayos din ng lahat. Darating din yung araw na magaan na ulit ang pakiramdam mo. Iyan rin po yung iniisip ko ngayon, Ate Judith. Buti na lang po talaga nandyan kayo para sa akin. Oo naman. Kapag may problema ka ha, o kailangan mo ng kahit na ano, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin o sa Kuya Mateo mo, ha? Sige po ate. Maraming salamat po ah. Nakatingin lang ako kay Ate Helen noon habang tahimik na nakikinig sa usapan nila ni Ate Judith. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang dumating si Kuya Mateo. Napansin ko agad na nag-iba ang kilos ni Ate Helen at hindi niya inialis ang tingin niya sa lalaki. Napatingin din sa kanya si Kuya Mateo at napangiti. Kaya napakakatlabi ang babae. Napakunot noo ako dahil doon at magsasalita na sana pero naunahan lang ako ni Ate Judith. Oh, ang aga mo yatang umuwi ngayon, mahal. Maaga rin kasing natapos ang trabaho sa office, mahal. Buti natulog si Aya. Kaya nakapagkwentuhan pa kayo ni Helen. Oo, para hindi na rin siya mabagot dito sa bahay. Ay naku Ate Judith, hindi naman po ako nababagot dito sa inyo. Sa totoo lang po, gustong gusto ko po dito. Ang saya at ang gaan ng pakiramdam. Mabuti naman kung ganon. Basta kung may kailangan kay Helen, sabihin mo lang sa amin ni Ate Judith mo. Hindi ka namin pababayaan. Baka multuhin pa ako ng kapatid ko kapag pinabayaan ka namin. Napangiti na lang si Ate Helen sa sinabi ni Kuya Mateo. Hindi ko alam, pero napansin kong parang hindi naman talaga siya nalungkot dahil sa pagkawala ng asawa niya. Tipong napapaisip ako na nagkukunwari lang siyang nalulungkot. Pero hindi naman ganoon kasalamin. Sa mukha niya, ipinagsawalang bahala ko na lang ang bagay na iyon dahil ayoko ring pagunahan sina ate. Lalo na at sinisitan ako ng kapatid ko dahil pinag-iisipan ko ng masama ang babae. Ang mabuti pa, maghahanda na muna ako ng hapunan natin mamaya. Mahal, dumiretso ka na lang sa kwarto natin at magpahinga. Tatawagin na lang kita kapag handa na ang lahat. Sige na, mahal. Basta mauna na ako, ha? Ate Judith, tulungan ko na po kayo. Ay nako, hindi na kailangan, Helen. Mas mabuti pang magpahinga ka na rin sa kwarto mo. Kaya ko ng pagluluto. Sige po ate, tawagin niyo na lang po ako kung kailangan niyo ng tulong. Alis na po muna ako. Ikaw naman, Jadon. Pumasok ka na rin sa kwarto mo. Tatawagin ko na lang kayong tatlo kapag handa ng hapunan. Niyoko ate, tutulungan kita sa kusina. O siya, bahala ka. Tara na sa kusina para makapagsimula na tayo. Tumango lang ako noon kay Ate Judith. Habang abala kaming dalawa sa pagluluto ng magiging hapunan namin, muli ko siyang kinausap tungkol kay Ate Helen. Sinabi ko sa kanya mga napansin ko ng mga araw na yun. Pero napailing lang si ate at pinagsabihan akong huwag nang isipin pa ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya wala na rin akong nagawa kundi sundin siya. Lumipas pa mga araw, patuloy ko pa rin minamanmanan noon si Ate Helen.
Ate, ilang linggo ko na pong napapansin parang sumusunod na lang kayo kay Ate Eileen. Pati si Kuya Mateo. Kung anong gusto niya, ginagawa ninyo. Ayos pa ba kay Ate Judith? Oo naman. O bakit mo naman naitanong yan? Kasi naman parang kontrolado na po kayo ni Ate Eileen. Hindi po ninyo napapansin yung mga nakikita ko. Lalo na yung pagiging sobrang lapit ni Kuya Mateo sa kanya. Nako ha, hindi mo lang siguro naiintindihan, Jadon. Ginagawa lang namin yan para kahit papaano mabawasan ang lungkot ni Helen. Ay, naku, iwan ko po sa inyo, ate. Pero sa tingin ko, may kakaiba siyang ginagawa. Alam niyo, mag-ingat po kayo ha. May masama po talaga akong kutob sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Jadon. Pait si Helen. Wala kang dapat ikabahala. Kung malapit man sila ni Kuya Mateo mo, ay natural lang yun. Walang halong mali siya. Bahala po kay Ate Judith. Basta hindi po ako nagkulang ng babala ha. At hindi lang po dahil sa nakikita ko, kaya ako nagsasalita ng ganito. Ano naman ang ibig mong sabihin, Jadon? Narinig ko po kasi si Kuya Mateo noon. Pati yung mga kasamahan niya na pumunta dito. Pinag-uusapan nila si Ate Helen. Jadon, tigilan mo na nga yung mga paratang mo kay Helen. Ayoko na makarinig ng kahit na anong hindi maganda tungkol sa kanya, ha? Naiintindihan mo ba? Opo, Ate Judith. Pasensya na po. Nagulat ako sa sinabi ni Ate Judith. Lalo na't parang may halong galit na rin siya sa akin noong mga sandaling yun. Natahimik na lang ako pagkatapos niyon at inabala ang sarili ko sa ginagawa ko. Simula nga ng araw na iyon, hindi na ako nagsasalita tungkol kay Ate Helen. Habang lumilipas sa mga araw, mas napapansin kong siya ang sinusunod din na ate at kuya. Kaya medyo nababahala na ako. Isang beses pa nga, nagulat ako dahil parang wala sa sarili ang dalawa nang kausapin sila ni Ate Helen habang nakasilip ako sa kanila. Ate Judith, pwede ko po bang isama si Kuya Mateo mamasyal? Gusto ko rin po sanang mamili ng ilang bagong damit eh. Aba, oo naman. Kung pumayag si Mateo, hindi ko naman siya pipigilan na samahan ka. Walang problema sa akin. Pupuntahan natin kung saan mong gusto mo masyalele. Naku po, hindi maganda to. Bakit parang ganun si Ate Judith at Kuya Mateo? Hindi talaga sila tumatanggi sa gusto ni Ate Helen, no? Kung ganun, alis na po kami ni Kuya, ate. Tumangulang si Ate Judith noon bilang tugon kay Ate Helen. Hindi lang naman ng babae si Kuya Mateo. At noon ay nagpatianod na lang din siya sa kanya. Pagkalabas sila ng bahay, nilapitan ko ang kapatid ko para kausapin. Nagulat ako dahil nagpalingalang siya sa paligid. Parang hinahanap si Kuya Mateo. Ate Judith, ayos na po ba kayo? Hindi ko rin alam, Jadon. Parang ilang sandali ako nawala sa sarili ko. Siya nga pala, nasaan ang Kuya Mateo mo? Nandito lang siya kanina bago dumating si Helen eh. Kinausap niya kami. Nakita ko po silang umalis ni Ate Helen. Narinig ko rin po yung usapan ninyo eh. Pumayag po kayong samahan siya ni Kuya Mateo para mamasyal at mamili ng mga bagong damit ni Ate Helen. Ganun ba? Ako, hayaan mo na sila. Babalik din naman siguro sila kaagad. Tinanguan ko na lang si Ate Judith noon. Natahimik din kaming dalawa at napaisip ako kung ano na bang nangyayari sa kanya. Mas lalo tuloy lumalakas ang hinala ko na may ginagawa ngang hindi maganda ang babae kina ate at kuya. Kaya iyon ang dapat kong madiskubre. Hanggang isang gabi, nagtataka ako dahil hindi ako makatulog. Kahit anong palit ko ng pwesto, hindi ko pa rin magawang makaidlip. Ilang sandali pa, nakalanghap ako ng amoy ng insenso na may halong kakaibang pabango. Kaya nagtaka ako kung saan ito nanggagaling. Lumabas ako ng silid ko at sakto namang nasa lubong ko si Ate Judith. Ate, hindi ka rin ba makatulog? Oo teka. Naamoy mo rin ba yung mabangong amoy na yan? Iyo po Ate Judith. Iniisip ko nga kung saan galing eh.
Tulog na po ba sina kuya? Oo, Jadon. Pero, alam mo, parang tama ka tungkol kay Helen. Hindi ko alam kung bakit pero kinukutuban na rin ako ng hindi maganda sa kanya. Ang mabuti pa, doon muna tayo mag-usap malapit sa kwarto mo para walang ibang makakarinig sa atin. Pagkatapos, saka na natin alamin kung saan nanggagaling itong amoy. Oh, sige po Ate Judith. Naglagat kami ni Ate Judith palapit sa silid ko. Pagdating namin doon, kinausap niya ako tungkol kay Ate Helen. Noong mga sandaling yon, sabi ni Ate Judith na marahil ay tama ako. Parang nagiging sunod-sunuran nga sila sa babae. Kaya maging siya ay nababahala na rin sa mga nangyayari sa kanila ni Kuya Mateo. Ate, hindi kaya may ginagawa talaga si Ate Helen para mapasunod kayo ni Kuya Mateo? Posible, Jadon. Hindi ko rin talaga alam. May mga sandaling parang wala ako sa sarili. Tapos magugulat na lang ako. Sinusunod ko na yung gusto ni Helen. Hindi kaya kinokontrol niya kami ng kuya mo kung may paraan siyang gawin yon? Posible rin po ate. Hindi ako sigurado pero baka si Kuya talaga ang punteriya niya sa inyong dalawa. Kailangan natin makumpirma yung hinala natin, Jadon. Sana pala nakinig na ako sa'yo noon. Baka hindi na humantong pa sa ganito. Naku ate, huwag niyo na po sisihin ang sarili ninyo. Basta ang mahalaga ngayon, nagigising na kayo sa mga ginagawa ni Ate Helen ha. Pero ate, kung totoo pong may masama siyang balak, lalo na kay Kuya Mateo, ano pong gagawin po ninyo? Palalayasin ko siya rito sa bahay. Pero ate, paano naman kung kampiyan siya ni Kuya? Paano kung mag-away kayo? Hindi ko pa alam. Pero basta yun ang gagawin ko kapag nakumpirma ko may binabalak siyang masama sa amin. Kahit ano pang mangyari. Tumango na lang ako kay Ate Judith. Hindi pa rin nawawala ang pang-amoy namin sa kaaya-ayang samyo ng insenso at pabango. Dahil doon, nagpasya kami ni ate na hanapin ang pinanggagalingan niyon. Sa hindi namin inaasahan, napadako kaming dalawa sa likod ng bahay. Nagtaka kami kung anong nangyayari roon, kaya inalam namin ni ate. Ganoon na lang ang gulat namin nang may matanong kaming tao roon. Ate, tignan niyo po yun oh. May taong nakaluhod doon. Parang may ginagawa siya. Tama ka, Jadon. Pero hindi ko pa masyadong makita dahil medyo malayo pa tayo. Ang mabuti pa, lumapit muna tayo para malaman natin kung sino yon. Sige po ate, pero kinakabahan po ako eh. Paano kung makita niya tayo? Hindi natin alam kung anong pwedeng niyang gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo mapapansin. Dahan-dahan lang tayo. Maging tahimik sa bawat galaw ha. Pag nakalapit tayo, magtago tayo agad. Obserbahan natin kung ano ang ginagawa niya. Sige po ate, kayo po ang bahala. Tara na po. Sige, tayo na. Dahan-dahan ka ring naglakad ni Ate Judith palapit sa kinaroroonan ng taong nakita namin. Sinikap naming huwag gumawa ng kahit anong ingay para hindi kami mahalata. Nang tuluyang kaming makarating doon, naganap kami ng mapagtataguan. Sakto namang nakakita kami, kaya mabilis kaming nagtago. Pabulong din kaming nag-usap noon ni ate para hindi kami marinig ng taong minamanmanan namin. Teka, hindi. Ate Judith, si Ate Helen po yung tao. Siya mismo. Sigurado ka ba, Jadon? Opo ate, tingnan niyo na maigi. Si Ate Helen po talaga yan. Naku, hindi ako pwedeng magkamali. Tama ka. Si Helen nga. Pero, ano bang ginagawa niya dyan sa ganitong oras? Ate, tingnan ninyo nakaluhod siya. Pinaliligiran ng kandila. Tapos, may inuusas siyang dasalok kung ano man yun. Naku ate, hindi kaya. Ito na yung sagot sa inala natin. Baka nga ito yung dahilan kung bakit parang napapasunod niya kayo ni Kuya Mateo. Hindi ko alam, Jadon. Pero basta sa nakikita ko, nakakatakot. Hindi natin alam kung ano ginagawa niya o bakit siya nagkakaganyan. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong tanungin pero kapag lumapit tayo, malalaman niyang nakita natin siya.
Kung ganun, hayaan na lang po ba natin siya ngayon, ate? Ipagkakaroon na natin to para harapin siya eh. Para malaman kung ano talagang binabalak niya sa inyo at kay Kuya Mateo. Hindi natin gagawin yon, Jadon. Pero ate, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil napatingin na lang ako sa kanya. Napansin kong nababahala si Ate Judith noong mga oras na yun. Nanatili lang kaming nanonood kay Ate Helen habang abala pa rin siya sa ginagawa niya. Aalis na sana ako mula sa pinagtataguan namin ni Ate Judith para harapin at kausapin si Ate Helen. Pero pinigilan ako ng kapatid ko. Sandali, saan ka ba pupunta, ha Jadon? Ilalapitan ko po si Ate Helen. Ako na pong kakausap sa kanya kung ayaw ninyo. Hindi mo pwedeng gawin yon, Jadon. At bakit naman po? Ate naman eh. Naaktuhan na natin siya. Kaya kailangan na lang natin kausapin siya. Alamin natin kung ano pa talagang plano niya sa inyo ni Kuya. Kaya ko siyang kausapin, Jadon. Pero iniisip kong anak ko, kapag nalaman niyang nakita natin tong ginagawa niya at may hinala na tayo, baka pati si Aya idamay niya. Hindi ako papayag na mangyari yon. Sa bagay, may punto po kayo. Hindi ko po naisip yun na posible nga pong pati si Aya madamay. Pero ate naman kasi, ano pong gagawin natin ngayon? Hindi tayo magpapahalata. Magkukunwari tayong walang alam. Walang pagbanggit tungkol sa nakita natin. Hindi tayo pwedeng impulsive. Kung ganun ang gagawin natin, ano pong kasunod na hakbang? Mamanmanan natin siya ng palihim. Tuwing gabi, pwede nating silipin dito sa likod ng bahay para makita kung nagpapatuloy siya sa ritual. At obserbahan natin ang kilos nila ni Kuya Mateo mo. Ate Judith, sigurado po ba talaga kayo sa plano ninyo? Oo, alang-alang sa kaligtasan ng anak ko, gagawin kong lahat. Hindi ako pwedeng maging pabaya at hindi ko hahayaang madamay si Aya sa kahit anong binabalak ni Helen. Wala na akong nagawa noon, kundi sang ayunan ang kapatid ko. Nasa ganoon kaming sitwasyon ni ate nang mapansin naming nagpalingalinga si Ate Helen. Marahil, tinitiyak niya kung may tao o wala sa paligid. Mabuti na lang at nang mapatingin siya sa direksyon namin ni Ate Judith, nakapagtago na kami ng maayos. Ate Judith, kailangan na po talaga nating umalis dito. Baka mahuli tayo na Ate Helen kapag tumingin siya sa paligid eh. Parang ramdam niya kanina na may nagmamasid sa kanya. Sige, balik tayo sa bahay. Tandaan mo yung sinabi ko. Magkukunwari tayong walang alam. Walang nakita, walang narinig. Maliwanag ba yon, Jadon? Oo na po ate. Tara na po bago pa siya tumayo. Puntahan ang pwesto natin. Sige, tara na. Bahagya pa ako napasilip kay Ate Helen para tingnan kung nakatingin siya sa gawin namin. Nang makita ko na ito na naman niya ang atensyon niya sa ginagawa niya, niyaya ko na si Ate Judith na umalis doon. Dahan-dahan pa rin ang bawat galaw namin hanggang sa nakabalik na kami sa loob ng bahay. Ate, patutulong na po ako ha. Inatok na rin po kasi ako eh. Ako rin. At tandaan mo, sa mga susunod na araw, gagawin natin ang lahat ng napag-usapan natin. Walang ibang dapat na makaalam nito, Jadon. Opo ate, maasahan niyo po. Gusto ko rin bumalik sa dati ang lahat dito sa bahay. Lalo na kayo ni Kuya Mateo. Sige na, pumasok ko na sa kwarto mo. Baka maabutan pa tayo ni Helen. Magtaka pa siya kung bakit gising pa tayo. Siguradong maghihinala siya kung makita niya tayo rito. Sige po ate ah. Iniwan ko na si Ate Judith noon at pumasok sa salid ko para magpahinga. Hindi ko alam kung bakit ako biglang nakaramdam ng antok. Kaya minabuti ko na lang na matulog. Dahil sa napag-usapan namin ni Ate Judith ng gabing yun, minamanmanan pa rin namin si Ate Helen. Sa paglipas sa mga araw, napapansin naming mas lalo pang napapalapit si Ate Helen kay Kuya Mateo. Madalas sila magkwentuhan at minsan ay hindi na halos pinapansin ni Kuya ang kapatid ko. Hanggang sa isang araw, nagulat kami sa inasta ni Kuya Mateo nang kausapin niya ang asawa habang nasa sala kami.
Mahal, pwede ba samahan mo naman kami ni Aya mamasyal sa susunod na linggo? Matagal na rin mula nung huli tayong lumabas na tatlo eh. Hindi ako pwede sa linggo eh. May pupuntahan kami ni Helen. Pwede niyo naman ipagpaliban yun, hindi ba? Hindi pwede, Judith. Napagplanuhan na namin ni Helen yun eh. Bakit ba inuuna mo si Helen kaysa sa amin ng anak mo, ha Mateo? Huwag mo ko sinisimulan ngayon, Julia. Pagod ako. At ang dami kong ginagawa sa opisina. Hindi, Mateo. Iba ka na. Hindi ka naman ganyan dati, ha? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Wala! Tigilan mo nga yung drama mo, Judith. Kapag napuno ako sa ugali mo. Ano? Hihiwalayin mo ako? Gagawin ko yun kapag sumobra ka pa! Ate, kuya, tama na po yan! Huwag ka nga sumasawsaw dito, Jadon! Wag na wag mong idadamay ang kapatid ko rito, Mateo. Ibang usapan to. Ewan ko sa inyo. Magsama nga kayo dyan. Halos hindi kami makagalaw ni Ate Judith dahil sa inasta ni Kuya Mateo. Ilang sandali pa, narinig ko na lang na napaiyak si Ate Judith. Napaupo rin siya na parang nangihina. Kaya nilapitan ko siya at inalo. Patuloy lang siya sa pag-iyak at bakas na bakas sa mukha niya ang labis na lungkot dahil sa pag-aaway nila ni Kuya Mateo. Halos 10 minuto pa kaming nasa ganoong sitwasyon bago tuluyang tumigil sa pag-iyak ang kapatid ko. Hindi ko inakalang magagawa sa akin ang Kuya Mateo mo to, Jadon. Hindi ko na rin alam kung ano talagang nangyayari sa kanya. Hayaan niyo po muna siya ngayon, Ate Judith. Baka mainit lang talaga ang ulo niya. Hindi na siya yung dati kong asawa. Nagbago na siya. Simula na dumating dito si Helen. Kasalanan ko rin. Ako mismo pumayag na dito siya tumira. Ate, huwag niyo naman po sisihin ang sarili ninyo. Hindi niyo naman alam na hanto sa ganito eh. Kailangan niyo lang pong tibahin ang loob ninyo. Lalo na para kay Aya. Tama ka. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya ko dahil sa babaeng yun. Kung kailangan ko siyang paalisin dito, gagawin ko. Kumanda siya. Tinanggap ko siya. Tinulungan ko siya. Binuksan kong bahay namin para sa kanya pero hindi ko siya mapapatawad kung siyang dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Kahit ano pong mangyari, kasama niyo ako, ate. Salamat, Jadon. Kung nakinig lang sana ako sa'yo noon, baka naiwasan ang ganito. Naging kampante ako dahil alam kong mahal na mahal ako ng asawa ko pero ngayon, parang ang dami nang nagbago. Tinapik-tapik ko lang noon ang likuran ni Ate Judith. Hindi ko siya iniwan hanggat hindi gumagaan ang pakiramdam niya. Wala rin noon sa bahay si Ate Helen, kaya hindi niya nalaman ang nangyaring iyon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-aaway dina Ate Judith at Kuya Mateo. Madalas umiiyak si ate dahil sa lungkot. Napapansin din naming dalawa na mas lumalapit na talaga ang loob ni Kuya kay Ate Helen. Madalas silang magkwentuhan at nagtatawanan kahit nakikita nilang nakatingin na sa kanila si Ate Judith. Ate, ngayon po sigurado na talaga ako. May ginagawa talaga si Ate Helen kay Kuya Mateo. Hindi na naman ito mangyayari sa inyo eh. Parang nga mas asawa pa ang turing ni Kuya kay Ate Helen kaysa sa inyo. Hindi ko hahayaang kunin niya si Mateo sa akin. Gagawa ako ng paraan, Jadon. Hahanap ako ng tamang pagkakataon para kausapin si Helen. Kukumprontahin ko siya kung ano ba talagang ginagawa niya sa asawa ko. Pero ate, paano kung si Ate Helen ang kampiyan ni Kuya? Mas masasaktan po kayo kung mangyari yun. Kung mangyari man yun, hindi ko pa rin susukuan ang asawa ko. Kung may masama mang ginawa si Helen, malamang kontrolado lang niya si Mateo. Sana po talaga maging maayos pa ang lahat, ate. Kawawa naman si Aya. Lalo na kung tuluyang mawala sa inyo si Kuya. Hindi mangyayari yon. Ipaglalaban kong pamilya ko hanggang huli. Basta, nakasuporta po ako sa inyo, Ate Judith, ha. Tutulong ako sa inyo sa abot na makakaya ko. Maraming salamat, Jadon. Nasa ganoong sitwasyon kami ni ate nang biglang dumating si Ate Helen. Nakangiti siya sa amin, kaya kaagad akong nakaramdam ng inis sa kanya. Akala ko, may mahalaga siyang sasabihin kay Ate Judith. Pero hahamakin lang pala niya
ang kapatid ko. Siguro naman Ate Judith, napapansin niyo na unti-unti nang lumalayo ang loob ni Kuya Mateo sa inyo. Kung ipagmamayabang mo lang na mas malapit sa iyong asawa ko, itigil mo na. Alam ko may ginagawa ka kay Mateo at kapag napatunayan ko yon, sisiguraduhin kong mapapalayas ka rito. Hindi niyo magagawa yun, ate. Sa ating dalawa, ako na ang kinakampihan ni Kuya. Kahit anong gawin niyo, hindi na niyo mababago na unti-unti na kayong nawawala sa puso niya. Lumayo ka sa harapan ko bago ako mawala ng pasensya. Hindi mo gugustuhin na mangyayari kapag napikon ako. At tigilan mo yung pagpapanggap. Wala si Mateo ngayon kaya ilabas mo ng tunay mong ugali. Sige, subukan mo ako saktan. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ng asawa mo. Baka ikaw pa ang lumabas na may kasalanan. Gawin mo kung gusto mong tuluyang mawala si Mateo sa'yo. Hayop ka, Helen. Tinanggap ka namin dito pero ito pang igaganti mo sa amin. Hindi niyo maiintindihan ng dahilan ko. Pero kung ako sa inyo, ate, huwag niyo nang ipilit ang sarili niyo kay Mateo. Hindi na kayo mahal ng asawa mo. At alam kong ramdam mo rin yun. Hindi ka magtatagumpay, Helen. Darating ang araw, pagsisisihan mong lahat ng ginagawa mo. Nakaramdam ako ng matinding galit dahil sa pagtawa ni Ate Helen. Napatingin ako kay Ate Judith na noon ay halatang nagpipigil lang din sa sarili. Kalaunan, marahil dahil hindi na niya kaya, nagulat ako nang bigla niyang lapitan si Ate Helen. Walang anumang babala. Hinila niya agad ang buhok ng babae. Hindi ko na siya nagawang pigilan pa nang sabunutan na niya si Ate Helen. Malalaman din ng asawa kong lahat ng ginagawa mong kalokohan sa pamilya namin. At kapag nangyari yon, hinding-hindi ka na makakabalik dito. Sisiguraduhin ko mapuputo lang kahit anong koneksyon mo sa amin. Hindi ka na makakalapit kahit kailan. Ate Judith, tigilan niyo na pa yung pagsabunot. Nasasaktan na po ako. Kulang pa to sa lahat ng ginawa mong paninira sa relasyon namin ni Mateo. Ni hindi ka man lang naawa sa anak namin. Ate, tama na po. Aray! Lumapit ako sa kanilang dalawa para awatin sila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating si Kuya Mateo galing trabaho. Nakita niya ang pag-aaway ni na Ate Judith at Ate Helen. Kaya mabilis niyang nilapitan ang babae at itinulak pa niya ang kapatid ko. Galit siya ng mga oras na yon dahil sa nadatnan niya. Kaya nasigawan niya si Ate Judith. Hindi ka naman naiiyak kay Helen, Judith? Bakit mo siya sinasaktan? Dahil sinisira ng babaeng yan ang pamilya natin, Mateo. Gusto niya magkahiwalay tayong dalawa. Walang sinisira si Helen, Judith. Ikaw lang ang nagpapraning dahil hindi mo matanggap na lagi tayo nag-aaway. At bakit ba tayo madalas mag-away, ha? Dahil sa kanya. Kinokontrol ka niya, Mateo. Hindi mo lang nakikita. Hindi po totoo yan, Kuya. Alam niyo naman kung ano ang nangyayari. Wala po akong kinalaman sa mga ibinibintang sa akin ni Ate Judith. Alam ko. At huwag ka mag-alala. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa'yo, Helen. Hindi ko magawang magsalita noon dahil alam kong magagalit sa akin si Kuya Mateo. Ayokong bigyan pa ng dahilan para mas lumala ang pag-aaway nila ng kapatid ko. Hindi naman makapaniwala si Ate Judith sa mga naririnig niya mula sa asawa niya. Napatingin ako kay Ate Helen na noon ay patagong napapangiti. Habang nagkakagulo sina Ate Judith at Kuya Mateo. Habang nasa ganoong sitwasyon, napansin naming dalawa ang suot na kakaibang pulseras ni Kuya. Kulay pula at itim iyon at may mga nakaukit pang titik na hindi maintindihan. Kilala namin siyang hindi nagsusuot ng ganoong bagay, kaya lalo kaming nagtaka noong mga sandaling iyon. Teka, saan ang galing ang porsela sa suot mo, Mateo? Ubarin mo yan. Ano ba? Ibinigay ito sa akin ni Helen. Kaya hindi ko ito uubarin, no? Minsan na nga lang ako makatanggap ng regalo mula sa ibang tao. Ikaw nga, hindi mo man lang nagagawa yan para sa akin, Judith eh.
Huwag mong isuot yan. Malamang yan ang dahilan kung bakit ganyan ka ngayon. Akin na yan. Ano ba? Hindi! Tumigil ka kung ayaw mo masaktan! O sige po Kuya Mateo. Subukan niyo po saktan si Ate Judith. At akong kalaban ninyo. Nagtitimpi na lang ako dahil nirespeto ko pa rin kayo eh. Pero ibang usapan na kapag pinagbuhatan niyo ng kamay ang kapatid ko. Lalo na dahil lang sa babaeng yan. Huwag ka makialam, Jadon! Baka ikaw ang mapalayas ko rito! Alam kong ayaw mo kay Helen. Kaya huwag mo sagarin ang pasensya ko! Sige, paalisin mong kapatid ko. Sasama kami ni Aya sa kanya. At kahit kailan, hindi mo makikita ang anak mo. Tandaan mo yan, Mateo. Huwag mo nga idamay ang bata, Judith! Kapag ginawa mo yan, magkakamatayin talaga tayong dalawa! Seryoso si Kuya Mateo sa sinabi niyang iyon. Kaya nabahala ako para sa kaligtasan naming dalawa ni ate. Nagkatinginan pa kami ng kapatid ko pero pareho kaming hindi makapagsalita. Nagulat na lang kami nang hilahin ni Kuya Mateo si Ate Helen palayo at basta kaming iniwan. Pagkaalis ng dalawa, napaiyak na lang si ate habang napapailing. Hindi ko na talaga alam, Jadon, kung ano pang nangyayari sa buhay namin ni Mateo. Gusto ko lumaban para sa anak namin pero parang nauubusan na ako ng lakas. Para bang nalasa na ni Helen ang isip niya. Alam ko pong hirap na kayo ate. Pero isipin po ninyo si Aya. Isa po yung pinakakawawa. Kung hayaan po ninyong tuluyang sirahin ni Ate Helen ang relasyon ninyo ni Kuya. Pero paano pa ako lalaban, Jadon? Kahit anong gawin ko, siya pa rin ang kinakampihan ng kuya mo. Ate, una po muna nating isipin yan ngayon. Magpahinga na po muna kayo. Kailangan niya rin po yun eh. Sige, Jadon, ikaw rin. Pumasok ko na sa kwarto mo. Huwag kang lalapit sa kuya mo ha, lalo na kay Helen. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Susubukan kong protektahan si Aya kahit ano pa mangyari. Basta kasama ninyo ako ate ha. At naniniwala akong magiging okay pa ang lahat. Darating din tayo doon. Sana nga, Jadon. Sana nga. Nagpahinga muna si Ate Judith sa silid nila at ako naman ay pumasok na rin sa kwarto ko. Napapaisip ako noon ng paraan para matulungan si ate. Hindi ko inakala na sa paglipas pa ng mga araw, mas lalala pa pala ang sitwasyon nila. Halos hindi na rin pinapansin ni Kuya Mateo si ate dahil palagi na siyang nakadikit kay Ate Helen kapag nasa bahay sila. Tiniis naman ni ate ang mga nakikita niya at mas pinili na lang na ituon ng atensyon kay Aya. At sa paghanap ng paraan para bumalik sa dati si Kuya Mateo. Hanggang sa isang beses, nagkausap kami ng kapatid ko. Ate, ayos na po ba kayo? Kanina ko pa kasi napapansin na parang tahimik kayo eh. Wala kayong kibo dyan. Iniisip ko lang ang sitwasyon namin ni Mateo. Hindi ko inakalang hahantong sa ganitong lahat. Dahil lang sa pagtira ni Helen dito. Naguguluhan na talaga ako, Jadon. Halos gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Ano pong ibig niya sabihin ate? Lagi yung napapanaginipan na iiwan niya kami. Ipagpapalit niya kami kay Helen. Mas masaya raw siya kasama ang babaeng yun kaysa sa amin ang anak niya. Ay ate, huwag niyo na masyadong isipin yun. Hindi yan ang mangyayari sa totoong buhay. Madalas, kabaligtaran pa nga mga panaginip na yan eh. Sana nga, pero may isang bagay na hindi ko maintindihan sa mga panaginip ko. Uy, ano po yun ate Judith? Palagi ko nakikitang parang nakakulong si Mateo sa isang ibang mundo. Nangihingi siya ng tulong. Inaabot niya ang kamay ko pero hindi ko siya maabot. Umiiyak lang ako habang nakikita ko siya parang nawawala. Paulit-ulit ko nakikita yon, Jadon. Ate, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya na pero hindi kaya nasa panganib si Kuya Mateo ngayon? Huwag naman sana, Jadon. Uy ate, paano kung puntahan natin si Tandang Tess? Sabihin natin sa kanya lahat ng nangyayari sa inyo ni Kuya. Baka matulungan niya tayo. Tama ka. Bukas, pupuntahan natin siya. Matagal na rin tayong hindi nakadalaw. At kung may makakatulong sa atin ngayon, siya yun. Oo nga po no. Simula po nung nawala si nanay, hindi na natin siya nakausap. Huwag kang mag-alala. Bukas, makukumusta rin natin siya. Sige po ate ha. Huwag niyong kalimutan
Ikwento niyo lahat sa kanya. Alam niyo malakas ang kutob ko. Matutulungan tayo ni Tandang Tess para maging maayos ulit kayo ni Kuya. Oo, Jadon, gagawin ko. Umaasa pa rin akong babalik sa dati ang lahat. Nakaramdam ako ng tuwa dahil kahit papano, alam kong nagkaroon pa ng pag-asa si Ate Judith. Gaya ng napag-usapan namin, kinabukasan ay nagpunta kami sa bahay ni Tandang Tess. Mabuti na lang at nandoon siya. Kaya nakuusap namin siya ni Ate. Ay nako, mabuti naman at nakadalaw kayong dalawa. At aba, ang laki na pala ng anak mo, Judith. Oo nga po, Tandang Tess. Naisip namin na matagal-tagal na rin po kaming hindi nakakapunta dito. Bukod po sa gusto namin kumustahin kayo, meron po sana kaming gustong hinging tulong sa inyo. Ayos lang ako, pero hindi na ako magtatanong kung kumusta kayo. Sa itsura ng dalawa, alam kong mabigat ang problema ninyo ngayon, Judith. Jadon. Ay naku, tama po kay Tandang Tess. Pero si Ate pong may malaking pinagdadaanan. Siya na pong magkukwento. Sana po matulungan niyo po siya. Ano bang nangyari, Judith? Kasi po, Tandang Tess, nagkaroon kami ng malaking hindi pagkakaintindihan ni Mateo. Nagkakalabuan kami, madalas mag-away, parang lumalayo siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, babae ang dahilan kung bakit kayo nagkakaproblema. Tama ba? Opo, Tandang Tess. Pero hindi ba sa ibang babae? Malapit po siya sa amin. Hipag po siya ng asawa ko. Misis ng kapatid niyang namayapa. Pwede mo bang ikwento ng buo, Iha? Kapag may magagawa akong tulong ay gagawin ko. Ganito po kasi, simula po nang namatay ang asawa niya, sinabi niyang wala siyang matutuluyan muna. Naawa kami sa sitwasyon niya kaya pumayag kaming tumira muna siya sa amin habang naghahanap ng malilipatan. Sa una po, ayos naman ang lahat. Pero habang tumatagal, may mga napapansin si Jadon. Mga kilos niya, mga tingin niya, parang may iba. Pero hindi ko pinansin dahil gusto ko siyang intindihin. Hanggang sa umabot na sa punto na para bang nakukontrol niya kami ni Mateo. Parang naging sunod-sunuran kami sa kanya. Kahit itanong niyo pa po kay Jadon. Totoo ba yon, Jadon? Iyo po, Tandang Tess. Simula pa lang po, may masama na po akong kutob sa kanya. Parang kasing may binabalak siya. At ngayon po, mas lalo naming naramdaman yun. Hindi lang namin alam kung ano pong nangyayari kay Kuya Mateo mismo. Si Helen lang po, palagi. Kinakampihan niya ang babaeng yon kesa sa akin. At nung una, pareho kaming nawawala sa sarili kapag kausap siya. Pero kalaunan, ako nawalan na ng epekto. Pero si Mateo, mas tumindi pa. Mas malala na po ngayon ang nangyayari sa kanya. Napansin ko ang pagkabahala sa mukha ni Tandang Tess. Hindi rin makapaniwala ang matandang babae sa mga sinasabi namin sa kanya. Ayon pa nga sa kanya, kung nabubuhay lang si nanay na matalik niyang kaibigan, siguradong hindi mangyayari ang ganoon kina Ate at Kuya Mateo. Nagpatuloy naman ang pakikipagkwentuhan namin ni Ate Judith sa kanya. Habang tumatagal, mas nagiging seryoso pa ang mukha niya habang nakikinig sa amin. Tandang Tess, may kutob po kami na may ginagawang masama si Ate Helen kay Kuya Mateo. Isang beses po kasi nahuli namin siya sa likod ng bahay. Pinaliligira siya ng mga kandila. Nakaluhod pa. Tapos may binubulong na hindi namin maintindihan ni Ate. Oo nga po, naalala ko pa. Nung gabing yon may naamoy kaming insenso, tsaka parang kakaibang pabango. Hindi maganda ito. Parang alam ko na kung anong kailangan ninyong gawin. Ano po yun, Tandang Tess? Pupunta tayo sa albularyo bukas, Judith. Magdala ka ng damit ng asawa mo. Yung nasuot na niya. Ipatitigin natin kung tamang hilala ko na may ritual na ginawa ang babaeng yon kay Mateo. Sige po, Tandang Tess. Magdadala po ako bukas. Bumalik kayo dito bukas. Sabay-sabay na tayong pupunta sa kilala kong albularyo. Sigurado akong matutulungan niya kayo. Opo, Tandang Tess. Paalala lang, Judith. Jadon, huwag niyong ipagsasabi ang plano natin. Hindi dapat malaman ni Mateo, lalo na ng hipag niya. Maliwanag. Opo, Tandang Tess. Huwag po kayo mag-alala. Tayong tatlo lang pong makakaalam nito. Aalis na po muna kami. Babalik kami bukas. Maraming salamat po. Mag-iingat kayong dalawa.
Sige po. Ako Tandang Tess. Kayo din po ha. Umuwi na kami noon sa bahay. Pagkarating namin, wala sina Ate Helen at Kuya Mateo. Dahil sa pagkakaalam namin ni Ate Judith, may pinuntahan silang dalawa. Kaagad namang kumuha si ate ng ilang damit ni Kuya at itinago iyon sa bag niya. Kinaumagahan, bumalik kami sa bahay ni Tandang Tess. Naghihintay siya sa amin at pagkadating namin doon ay agad din siyang umalis para puntahan ng albularyong kakilala niya. Nang makita naman ng albularyo ang kapatid ko, biglang naging seryoso ang mukha niya. Nako, Mauricio! Ay, buti naman natatsyempohan ka namin dito sa bahay mo. Ay, may problema ba, Tess? Hihingi sana kami ng tulong. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa amin. Judith, ibigay mo na kay Mauricio yung damit ng asawa mo. Sige po, Tandang Tess. Heto po ang damit ng asawa ko. Kaya niyo po bang malaman kung may kakaiba sa kanya? Kasi bigla po talaga siya nagbago. Ay, akin ako na bahala. Sasabihin ko kayo kapag may nararamdaman akong hindi pangkaraniwan tungkol sa taong tinutukoy ninyo, ha? Sige po. Dahil nakuha ni Tandang Mauricio ang damit ni Kuya, inamoy-amoy pa niya iyon. Napapakit siya at may inusal na kung anong dasal. Nagtataka rin ako kung paano niya nalalaman kung anong nangyayari kay Kuya Mateo. Gamit lang ang damit na isunuot ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nang imulat niya ang mga mata niya, nagulat kami nang magsalita siya. Hindi maganda kalagayan ng asawa mo, iha. Tama ginala ninyo. May kakaibang nangyayari sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Jadon, mula pa nung una, tama ka ng kutob. Mali ako dahil hindi kita agad pinakinggan. Huwag na po natin balikan yun, ate. Ay, Tandang Mauricio, pwede niyo po bang sabihin kung bakit nagkakaganito si Kuya Mateo? Abay sa damit pa lang niya. Nakakaamoy ako ng kakaibang halimuya. Yung parang pinaghalong insenso at isang matapang na pabango. At teka, minsan din po naming naamoy yon, Tandang Mauricio. May kinalaman po ba yon sa nangyayari sa asawa ko? Posible. Isa yun sa mga sangkap ng ritual para mapasailalim ang mga tao sa kapangyarihang itim. Alam mo, ate, sigurado ako. Nung gabing naamoy natin yun tapos nakita natin si Ate Ellen na may ginagawa sa likod ng bahay. May ginagawa talaga siya kay Kuya Mateo. Pero bakit po kami hindi naapektuhan? Oo, noong una parang nakontrol niya si ate pero nawala rin naman po kinalaunan, Tandang Mauricio. Dahil hindi kayong punteriya niya. Ang asawa mo lang talaga, Judith, ang gustong kontrolin ng taong may gawa nito. Alam niyang kapag napasailalim niya si Mateo, kahit anong sabihin mo, hindi ka na niya pakikinggan. Siya lang ang kakampihan nito sa lahat ng bagay. Hayop talagang Helen na yan. Magbabayad siya. Tandang Mauricio, magagawa niya po ba siyang gamutin? Handang-handa po ako magbayad kahit na magkano. Siya tutulong ako. Pero hindi dahil sa pera. Gusto ko lang maging maayos ang buhay ninyo. Lalo na't may anak pa pala kayo. Ay naku, kawawang bata kung mawawala ng ama. Pero paano niyo po gagamutin si Kuya Mateo? Madali lang naman yung para sa akin Kaso ang problema lang may isang bagay na hawak o suot ang asawa ni Judith na galing sa tahong yon. May maaaring suot niya ngayon kaya itinago na niya. May nakita kaming porsela sa kanya, pula at itim. May nakaugit na mga titik pero hindi namin mabasa kung anong ibig sabihin. Posibleng doon nakapaloob ang itim na mahika na kumokontrol sa asawa mo, iha. Yun ang nagkakaroon ng koneksyon sa kanila. Abay kailangan nyo sirain yon. Kapag nagawa nyo ng wasakin, dalhin nyo agad sa akin si Mateo, ha? Doon ko siya gagamutin. Sige po, Tandang Mauricio. Sa lalong madaling panahon, dadalhin ko siya rito. Maraming salamat sa tulong ninyo ngayong araw. Wala nga naman. Basta tandaan ninyo, ha? Gawin nyo ang lahat para masira ang bagay na yon. Kapag nagawa nyo yon, nako, siguradong may babalik sa ayos ang lahat.
Napatango na lang kami ni Ate Judith sa sinabi ni Tandang Mauricio. Nagpasalamat ulit kami sa kanya at nagpaalam na. Ganoon din kay Tandang Tess, na inihatid pa namin ni ate sa bahay niya bago kami umuwi. Dahil sa sinabi ni Tandang Mauricio, sinubukan ni ate na sirain ang pulseras ni Kuya Mateo kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pero hindi siya nagtatagumpay dahil madalas siyang mahuli ni Kuya at nauuwi iyon sa pagbabangayan. Nakikisawsaw pa si Ate Helen, kaya nagkakasakitan sila. Paano kaya natin masisira ang porselas ng Kuya Mateo mo, Jadon? Hindi ko na nga rin po alam, Ate Judith eh. Hindi nga niya yan hinuhod simula nang napansin niyang sinusubukan mo sirain. Para bang mas lalo pa niyang pinag-iingatan? Yun na nga ang problema. At si Helen, na halos hindi na umaalis sa tabi ng kuya mo. Kahit gabi, hindi ko magawa yung plano ko. Kapag kinukuha ko habang tulog siya, nagigising agad o bigla na lang siyang nagpapalit ng pwesto. Ate Judith, sa totoo lang po, nahawa na talaga ako sa iyo eh. Alam mo, parang katulong ka na lang nila ni Kuya Mateo, Ate Helen dito sa bahay. Hindi ba pwedeng huwag mo na lang sundin ang lahat ng inuutos sila? Gustuhin ko man, hindi pwede. Magagalit ang Kuya Mateo mo. At alam mo naman, kapag nagagalit siya, nasasaktan niya ako. Ayokong umabot sa punto na mapuruhan niya ako. Kailangan ako ni Aya, kaya magtitiis ako hanggat kaya ko. Parang nga pong mas asawa pa niya ngayon si Ate Helen eh. Naiirita na talaga ako tuwing nakikita ko silang magkasama. Lalo na kapag nilalandi ni Ate Helen si Kuya. Siyempre, nasasaktan din ako. Pero alang-alang kay Aya, Jadon, kakayanin kong lahat. Naniniwala akong may karma rin si Helen balang araw. Hindi na ako nakaimik pa dahil sa sinabi ni Ate Judith. Hindi ko rin kasi maipagtanggol ang kapatid ko dahil binabantaan ako ni na Kuya Mateo at Ate Helen na palalayasin sa bahay kapag nangialam ako. Hindi ako pwedeng umalis doon dahil alam kong mahihirapan si ate. Lalo na at inaalagaan pa niya si Aya habang tila inaalipin siya ni Ate Helen. Isang araw nga noon, nagulat na lang ako dahil narinig kong sumisigaw si Ate Judith. Umiiyak din si Aya kaya patakbo ako lumabas ng silid ko para puntahan sila sa sala. Wala noon si Kuya Mateo dahil nasa opisina siya. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Simpleng pagluluto na lang inuutos ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. Sinunod ko naman lahat ng sinabi mo, Helen. Nakapaghandaan na ako ng pagkain. Hindi ko alam kung ano pang ikinagagalit mo. Hindi masarap ang niluto mo. At huwag mo nga akong sinasagot ng ganyan kung ayaw mong isumbong kita kay Mateo. Ngayon, hindi mo tinatawag na kuya ang asawa ko, ha? Oo nga pala, umaasa kang asawa kahit hindi naman. Humanda ka. Malapit ka nang hiwalayan ni Mateo. Ako nang papalit sa'yo. Ngayon pa lang, hindi ka na niya ituturing na asawa. Wala ka ng halaga sa buhay niya. Isang sampal mo pa kay Ate Judith, Ate Helen. Baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Baka kayo naman na makatigil ng palad ko. Sige, subukan mo. Idampi mo lang yung kamay mo sa mukha ko. Ora mismo, palabas kayo ng kapatid mo sa bahay na to. Hayaan mo na siya, Jadon. Asikasuhin mo muna si Aya. Ako nang bahala rito. Sige po, Ate Helen. Salamat po kay Ate Helen, ha. Nilapitan ko si Aya at kinarga ko siya. Tinulak naman ni Ate Helen si Ate Judith kaya nawalan ng balanse ang kapatid ko at napaupo sa sahig. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis ko yung binuksan at tumambad sa akin sina Tandang Tess kasama si Tandang Mauricio. Pinapasok ko sila at nang makita nila ang lagay ni ate, agad nila siyang nilapitan para alalayan. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Hindi na mahalaga kung sino kami. Ikaw palang babaeng tinutukoy nila ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhang ito. Tandang Tess, bakit po kayo naparito? Nagkaroon ako ng masamang kutob na may nangyayaring hindi tama sa inyo. Kaya isinama ko na si Mauricio. At ayon, sakto pala ang inabutan namin. Umalis kayo! Kung ayaw niyo ng gulo,
Hindi ko kayo kilala. Wala kayong karapatan na pumasok dito ng basta-basta. Kumanda ka. Matatapos na ngayon ang masama mong ginagawa sa pamilyang to. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon para pigilan ka. Huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Ano, takot na takot ka ha? Mabuti yan. Dahil hindi na kita hayaang makatakas pa ngayon. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo kay Judith at sa asawa niya. Sisiguraduhin kung hindi ka magtatagumpay sa balak mo. Hindi niyo ako mahuhuli. Hindi ako magpapatalo. Dito ka lang muna. Kami nang bahala sa babaeng yon. Ipapaliwalag na lang ni Mauricio ang lahat sa'yo kapag nahuli namin siya. Sige po, Tandang Tess. Wala naman po dito si Mateo, kaya gawin niyo po ang nararapat. Nilapitan ko noon si ate para ibigay sa kanya si Aya. Hinayaan naman niya sina Tandang Tess at Tandang Mauricio na habulin si Ate Helen. Narinig na lang namin ang malakas niyang sigaw. Nang mahawakan na siya ni Tandang Tess, nagpupumiglas siya. Pero pinagtulungan na siya ng dalawa. Pinagsabihan ako ni Tandang Mauricio na kumuha ng tali. Kaya agad ako sumunod. Lalo na at pumayag si Ate Judith na itali si Helen para hindi na siya makatakas pa. Tawan niyo ako! Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Kaya wala kayong karapatan na itali ako. Sa amin, baka wala. Pero kay Judith, malaki ang kasalanan mo, iha. Hunda kayo pagdating ni Mateo. Sisiguraduhin niyang hindi kayo makakaalis dito nang hindi sugatan ang katawan ninyo. Hindi mangyayari yun, iha. Pag nawala na ang bisa ng ritual na ginagawa mo kay Mateo, wala ka nagkakampi. At siguradong kabumuhian ka niya dahil sinira mong pamilya niyang walang ginagawang masama sa'yo. Napansin kong nabahala si Ate Helen dahil sa sinabi ni Tandang Mauricio. Mababakas din ang takot sa mukha niya habang nakatingin sa albularyo. Dahil nakatali na noon si Ate Helen, wala na siyang nagawa kundi tumigil sa pagpipiglas. Napatingin pa nga siya ng matalim kay Ate Juliet at napansin iyon ni Tandang Tess. Tigilan mo yung masamang tingin mo kay Judith kung ayaw mong tusukin ko yung mga mata mo. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganitong sitwasyon, kaya sarili mo lang ang dapat mong sisihin. Wala kayong alam sa totoong nangyayari. Kung may biktima dito, ako yon. Hindi yung babae na yan. Nagkakamali ka. Alam namin ang ginawa mo sa asawa ni Judith. Lahat ng nakita, lahat ng naramdaman nila, sinabi nila sa amin. Hindi mo na kami mauuto para palabasin na ikaw pa ang kawawa. Hayop ka? Umanda ka pag uwi ni Mateo. Sisiguraduhin kong dudurugin ka niya. Papatayin ka niya. Pati kayong lahat dahil sa ginagawa niyo sa akin ngayon. Baka sa boses ni Ate Helen ang kumpiyansa na gagawin iyon ni Kuya Mateo para sa kanya. Hindi man namin alam ni Ate kung ano ang binabalak ni Tandang Tess at Tandang Mauricio. Hinayaan na lang namin sila. Kinausap na lang namin noon si Ate Helen. Sabi ni Judith, asawa ka rin ng kapatid ni Mateo na. At alam kong may ginagawa ka sa lalaking yon, kaya nagkakagulong lahat. Isang ritual para mapasunod mo sa lahat ng gusto mo. Tama ka. Sa ilalim ng itim na mahika si Mateo. Ako ang kumukontrol sa kanya. Kahit anong sabihin ko, susundin niya. At wala kayong magagawa para pigilan ako. Nagkakamali ka doon, iha. Abay, alam ko namang kaya kong kalasin ang ritual mo kay Mateo. Hindi kasing hirap ng iniisip mong yan. Sino ba talaga kayo? At anong kailangan niyo sa akin? Ano, takot ka sa akin? Kasi nararamdaman mong may kakayahan din ako. Kagaya mo. Isa kang albularyo. Tama! At tutulungan ko si Judith para mapalaya si Mateo mula sa mahika mo. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ka rin basta-bastang tao. Hindi ba? May tinatago kang kapangyarihan. At ramdam ko yon. Oo,
Katalonan. At walang ibang nakakaalam niyan. Maliban ngayon. Hindi nga ako nagkamali. Kahit nasa labas pa lang ako kanina ramdam ko na ang enerhiya mo. Alam mo, marami na akong nakaharap na kagaya mo. At wala pa akong inuurugan. Pareho lang tayo may kakayahan. Pero ako, ginagamit ko para sa kabutihan. At hindi para manira ng buhay. Ano po ba talagang ibig sabihin yan, Tandang Mauricio? Ang mga katulad niya ay marunong sa sinaunang aral. Kagaya ng mga babaylan. May kakayahan silang sumumpa ng isang tao. Lalo na kung naramdaman nilang ipinahiya, niloko kaya sinaktan sila. At ginagawa nila yon sa pamamagitan ng mga ritual na hindi alam ng karaniwang tao. Pero wala naman po siyang dahilan para gawin niya sa amin. Lalo na sa asawa ko. Hindi namin siya sinaktan o pinahiya para gantihan niya kami ng ganito. Yan ang akala mo. Wala kang alam sa mga nangyayari sa paligid mo. Kaya hindi mo mararamdaman na may taong gustong agawin kung anumang meron ka. Magkahalong gulat at pagtataka ang naramdaman ni Ate Judith noong mga sandaling iyon. Hindi alam ng kapatid ko kung ano ang tinutukoy ni Ate Helen. Nagkatinginan pa silang dalawa hanggang sa hindi na nakatiis si ate at nagsalita na siya. Anong ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko wala naman kaming ginawang masama sa'yo. Kaya hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa to sa amin ng asawa ko. Makinig ka ng mabuti. Dahil sasabihin ko sa'yo ang lahat. Sige. Hindi naman talaga si Jared ang gusto ko sa magkapatid eh. Simula pa lang nang makita ko si Mateo. Siya na ang nagustuhan ko. Pero para makalapit sa kanya, naging kasintahan ko ang kapatid niya. Akala ko, magtatagumpay akong makadikit kay Mateo eh. Pero hindi. At ang dahilan, ikaw. Ikaw ang nobya niya noon. Kung hindi mo pala gusto si Jared, bakit ka nagpakasal sa kanya? Iniisip ko noon, kapag ikinasal ako kay Jared, mas gagaan ang galaw ko para makalapit kay Mateo. Lalo na, iisang bubong lang kami nakatira. Pero iba ang nangyari. Hindi niya ako pinansin. Ikaw lang gusto niya. Kaya kahit anong plano ko, walang nangyari. At hindi rin tayo agad nagkakilala noon. Dahil tuwing pupunta ka sa bahay, wala kami ng kapatid niya noon. Ibig sabihin, wala talagang naging kasalanan sa'yo si Mateo. Umamin ako sa kanya noon. Sinabi kong siya ang gusto ko. Hindi ang kapatid niya. At alam mo ba kung anong ginawa niya? Minura niya ako. Pinandidirihan niya ako. Sinabi pa niyang kahit kailan hindi niya ako magugustuhan. Dahil para sa kanya, kapatid lang ang turing niya sa akin. Eh yun naman talaga dapat, hindi ba? Hindi dapat ganun. Nasaktan ako. Sobrang nasaktan at sinusumpa akong magiging akin siya. Ano man ang magyari. At nagtagumpay ako. Namatay si Jaren at nagawa ko makapunta dito. Naisagawa ko ang plano ko kay Mateo. At ngayon, ako ang tinitingnan niyang asawa at hindi ikaw. Yun ay dahil kinokontrol mo lang siya, Helen. Kahit anong gawin mo, kapag nawala na ang bisa ng ritual mo, makikita mo kung sino talagang mahal ni Mateo at hindi ikaw yon. Nagalit si Ate Helen dahil sa sinabi ni Ate Judith sa kanya. Nagsisisigaw siya at nagpupumiglas sa pagkakatali pero hindi niya magawang makawala. Nanlilisik na rin ang mga mata niya noon kaya nakaramdam ako ng takot sa kanya. Kapag nakamula ako rito, sisiguraduhin kong mapapatay kita. Ikaw ang isusunod ko kay Jared. Anong ibig mo sabihin, ha? Ako ang pumatay sa kanya. Oo, ako. Dahil sa kanya, hindi ko natuloy ang balak ko noon kay Mateo. Siya ang pumigil sa akin. Siya ang umagaw sa pagkakataon ko. Nang malaman niyang gusto ko si Mateo, inilayo niya ako kaya pinatay ko siya. Dapat lang naman niyang gawin yon. Mag-asawa kayo. Nauna pa kayo kaysa sa amin ni Mateo. Kaya karapatan niyang ilayo ka sa kapatid niya. Hindi ko man lang nalaman ang pinagdaanan niyo habang magkasama pa kayo. Pero hindi ko inakala na kaya mo siyang patayin.
para lang sa masama mong balak sa asawa ko? Kaya lang sinabi ko, hindi ko siya ginusto. Kahit kailan, hindi. Isa lang siyang kasangkapan na ginamit ko para makalapit kay Mateo. Nang wala na siyang silbi, at nang maging hadlang siya sa plano ko, pinili kong patayin siya. Hindi kami makapaniwala sa mga naririnig namin mula kay Ate Helen. Tinanong pa siya ni Ate Judith kung ano talaga ang ikinamatay ni Kuya Jared. Pero hindi niya sinagot ang kapatid ko. Ayon lang sa kanya, siya lang ang nakakaalam ng anumang nangyari sa asawa niya at wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya sa kapatid ni Kuya Mateo. Kaya pala, Ate Judith, mula pa noon, hindi na maganda ang kutob ko sa kanya. Buti na lang ngayon alam na natin ang totoo. Siya mismo pumatay sa kapatid ni Kuya Mateo. Kapag naging maayos ang lagay ng Kuya Mateo mo, pagkatapos ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin natin sa Helen sa lahat ng kasalanan niya. Napatango lang ako noon bilang tugon kay Ate Judith. Maging sina Tandang Tess at Tandang Mauricio ay pumayag din sa sinabi ng kapatid ko. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng mga pagyabag sa labas ng bahay. Walang ano-ano, may biglang kumatok kaya nataranta kami. Mabilis na nilapitan ni Tandang Tess si Ate Helen para takpan ang bibig niya nang hindi siya makasigaw. Niyaya naman ako ni Tandang Mauricio na sumama sa kanya para salubungin si Kuya Mateo. Dahil hinala naming siya ang dumating. Ganto, pagbukas pa ng pinto, ako nang bahala sa kuya mo, ha? Tulungan mo na lang akong saluhin siya kung sakaling bumagsak siya sa sahig. Maliwanag ba yan? Oy, sige po Tandang Mauricio. Pero ano po bang gagawin niyo sa kanya? Malalaman mo rin kapag nagawa ko na. Ang tanging makakasiguro ko lang ngayon kapag natapos to, magiging maayos ang lahat. Makakabalik kayo sa dati ninyong buhay. Kung ganun, handa na po kong gawin kung ano man ang kailangan ninyo. Tumangulang sa akin si Tandang Mauricio bilang tugon. Nang makalapit kami sa pinto, agad kong pinagbuksan si Kuya Mateo. Nagalit pa siya dahil sa tagal ko, kaya dinahilan ko na lang na hindi ko agad narinig ang pagkatok niya. Nagtago naman si Tandang Mauricio sa likuran ng pinto. At pagkapasok ni Kuya sa loob ng bahay, may inusal siyang kung anong dasal at mabilis siyang sinapo ang batok ni Kuya Mateo. Bigla namang nawalan ng mali si Kuya, kaya sinalo ko siya bago pa siya bumagsak. Tangin na, dali natin siya roon. Kailangan din natin makuha yung pulsera sa sinabi niyo ng ate mo. Sisirahin natin yan para hindi na siya kailanman makontrol ng babae niyo. Sige po, Tandang Mauricio. Tara na po. Sige. Pinagtulungan naming buhatin ni Tandang Mauricio si Kuya Mateo. Nagulat sina Ate Judith na makita nilang walang malay si Kuya. Kaya agad kong ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Mabilis naming kinuha ang pulseras na suot niya. Nagpupubiglas naman si Ate Helen at kinagat pa niya sa kamay si Tandang Tess. Huwag niyong pakialaman yung pulseras! Huwag niyong gagalawin yan! Tapos na ang araw mo, iha. Ngayon, hindi mo na makokontrol ang lalaking to. Dahil sisirain ko ng pulsera sa to. Hindi! Nang masira ang pulsera sa yon, sabay napaungol sina Ate Helen at Kuya Mateo na parang pareho silang nasaktan. Nagmumura naman si Ate Helen kaya nilapitan siya ni Tandang Mauricio. May inusal siyang dasal at dahil doon, napahiyaw si Ate Helen na parang may kakaibang epekto ang mga sinasabi ng albularyo sa kanya. Nagsilabasan din ang mga ugat sa katawan niya hanggang sa bigla na lang siyang nahimatay. Sakto namang nagising si Kuya Mateo at nang makita niya kaming lahat na nag-aalala para sa kanya, halatang nagtataka ang itsura niya. Teka, anong nangyayari dito? Ayos ka lang ba, mahal? Oo, mahal. Pero, sino ba itong mga taong to? Teka lang, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari, ha?
Judith, mas mabuti sigurong ikaw nang magpaliwalag sa asawa mo. Wala na kayong dapat na ikabahala. Naayos na ni Mauricio ang tungkol kay Helen. Tumangulang si Ate Judith at nagsimula na siyang ikwento kay Kuya Mateo ang lahat ng nangyari. Hindi makapaniwala si Kuya na nagawa niya ang lahat ng iyon dahil kay Ate Helen. Ipinaalam din ni Ate sa kanya ang tungkol sa pagpatay ni Ate Helen sa kapatid niya. Dahil doon, nagalit siya sa babae. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya at nang makita niya si Ate Helen, halatang pinipigil lang niya ang galit niya. Kahit wala ng bagay na kumukontrol sa'yo, kailangan pa rin kitang gamutin para masigurong tuluyang magiging maayos ang lahat sa inyo. Sige po. Naku, maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo sa amin ng asawa ko, ha? Huwag mo nang isipin pa yon. Ang mahalaga, maging maayos kayo mag-asawa, lalo na para sa anak ninyo. Tama si Tess. Masaya kaming nakatulong kami. Basta pumunta kayo sa bahay ko sa mga susunod na araw, ha? Gagamutin kita, iho. Opo, sige po. Maraming salamat po ulit. At huwag na kayo mag-alala tungkol kay Helen. Hindi na niya magagamit ang kakayahan niya. Inilagyan ko siya ng sumbay na anumang masama ang balaki niya laban sa pamilya ninyo, sa sarili niya babalik. Maraming salamat po, Tandang Mauricio. Nagpaalam na sa amin ang dalawang matanda noon. Pagkaalis sila, inasikaso namin si Ate Helen na sakto namang nagkakaroon na ng malay noong mga oras na iyon. Nang makita niya si Kuya Mateo na nasa maayos ang pag-iisip at hindi na niya kontrolado, napaiyak na lang siya. Patawarin niyo po ako, Ate Judith. Kuya Mateo, nabulag po ako sa maling pagmamahal ko sa'yo, Kuya. Hindi ko naisip kung ano ang nagawa ko sa inyo dahil sa galit at inggit ko na masaya niyong pamilya. Alam mong malaki ang kasalanan mo sa amin, Helen. Alam ko rin na ikaw ang pumatay kay Jared. Pero ayoko nang dagdagan pa ang paghihirap ng pamilya ko ng dahil sa iyo. Patatawarin ka namin. Pero may isang kondisyon. Ano po yun, Kuya? Handa akong gawin kahit ano. Basta mapatawad niyo ako. Hindi kita ipapakulong. Pero gusto kong lumayo ka sa pamilya ko. Lumayo ka sa lugar na hindi tayo muling magkikita. At kapag nagtagpo ulit tayo kahit kailan, sisingilin kita sa lahat ng kasalanan mo. Sige po, Kuya Mateo. Gagawin ko. Ngayon mismo, alis na ako rito sa bahay niyo. At nangangakong kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa inyo. At isa pa pala, kalimutan mo na rin na minsan kang naging bahagi ng buhay namin. At tandaan mo, kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pagkakamali na hinayaan ka namin tumira dito. Sige na, umalis ka na. Kinalagan ko noon si Ate Helen. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang kinuha ang mga gamit niya. Umalis siya noon at hindi na namin alam kung saan siya nagpunta. Yun na ang uling beses na nakita namin si Ate Helen. Kagaya ng sinabi ni Tandang Mauricio, nagpagamot si Kuya sa kanya hanggang sa tuluyan ng naging maayos ang kalagayan niya. Muli kaming namuhay ng tahimik at masaya hanggang ngayon kasama ang kanya-kanya naming pamilya ni Ate Judith.